Fast, saka mahal na po ang Santa Cruz. Ang Diyos ay totoo, ang mahal na ina ay totoo. Hanggat ako'y nabubuhay, hindi ko siya ititigil. Kasi napakalaking bagay sa akin yan. Ang Nanay Paz at ang Poong Santa Cruz, simula pa nung bata kami, kaming magkakapatid ay naniniwala na sa aming pagdidesisyon, lagi namin sinasangguni sa Kanya at humingi kami ng mga signs kung ano ang dapat na desisyon namin gawin. Halimbawa, nung kabataan ko, ay siyempre maraming nanliligaw, ganon. Di mo malaman kung sino yung mapipili mo sa kanila. So, dahil mga teenager pa noon, gabay ng Nanay Paz ang aming sinusunod at ang Poong Santa Cruz. Tapos nagpakita naman siya ng sign nung after college. Tinanong ko, tapos na po ako ng college, gusto ko nang magka-boyfriend. At bigla na lang, sa pagsimba ko, may nakatabi ako. Hinubad niya yung singsing niya after ng Friday Mass. Sabi niya, isukat mo nga itong singsing ko. Sinukat ko, nagkasya naman. Sabi niya sa akin, o sige, sa'yo na yan. So siguro yun yung sign na binigay sa akin ng mahal na Poong Santa Cruz tsaka ng Nanay Paz. So, siya na nga yun ngayong napangasawa ko. Alam mo, ang nanay ko, ang talagang deboto ng Nanay Paz at ang Poong Santa Cruz. Kinasal sila ng daddy ko 1953. At dahil nga taga Bacoor ang tatay ko, nadala ang nanay ko sa Bacoor. Ang nangyari, from 1953, first year nila, pangalawang taon, pangatlong taon, umabot sila ng 7 taon na hindi nagkakaanak. Pero sa loob ng 7 taon na yon, patuloy yung kanilang pagkonsulta sa mga espesyalista. Lahat ng sinasabi, pagpapahilot, hanggang ang nanay ko nga ay parang, syempre kung 7 taon ka nang hindi binibiyayaan ng anak, parang pinanghihinaan na siya ng loob na hindi na siguro sila o talaga may diferensya siya. Hanggang nung 1960, namatay yung grandfather ko, yung tatay ng daddy ko, at napauwi na sila sa Pilipinas. So from 1960, dahil nagtuturo ang nanay ko sa Central, pauwi ng Salcedo, talagang araw-araw madadaanan niya ang simbahan. At inaraw-araw na rin niya ang pagdaan sa mahal na Poong Santa Cruz at sa Nanay Paz. 1961, September 1961, ay ipinanganak ako. Yun ang pinaniniwalaan namin na kahilingan na talagang ipinagkaloob na hindi na halos ma-explain ng science yun eh. For 8 years, hindi sila nagkaanak. Inabot ng 8 years bago sila magkaanak. At hindi lang ako ang naging anak. Nagkaroon pa ako ng 3 kapatid. Yung aming pangalawa ay napakamalapit din sa ating mga patron. Bata pa, si Joey, nagsasakrista na siya sa simbahan. At nung mga 9 to 10 years old siya, naaalala ko, ay nagkaroon dito sa simbahan ng sinasakayan ng Nanay Paz. Dahil nga maliit na bata siya sa Kristan, nandun din siya. Hinawakan nung sinasakayan yung kamay niya. At ang sabi niya, makakapagpagaling ka. So sa 9 o 10 years old na bata, magtataka ka, paano makakapagpagaling ka? Sabi sa kanya nung sinasakaya ng Nanay Paz. So, magiging doktor pala. At hindi lang basta doktor ngayon yung kapatid kong nasa States, may sarili siyang clinic at talagang isang magaling na doktor. Nagtuturo din siya sa mga doktor at ilang beses siyang nabigyan ng award. So, isa pa rin yun na pinaniniwalaan namin na ginabayan siya ng ating mga patron. Ang pagpunta niya sa Amerika ay masasabi ring katulad nung ibang mga sakristan at naglingkod sa altar. 2 kapatid ko ang sakristan na parehong nasa USA na ang sabi nga nila, lahat ng nakapaglingkod
sa altar, simula sa mga pare, ang mga pulintan, si Father Ray Del Mundo, ang mga nagdiakonesa, mga sakristan, lahat sila ay binayayaan na makapag-abroad at nagkaroon ng magandang posisyon sa abroad. Sa mga pagtatalo, dahil nga ang tagal ko na rin sa parish council, nagkaroon ng magkaibang ideas yang bibili ba tayo ng replica. Siyempre yung iba, kinoconsider yung original Nanay Paz na siyang patron natin. Merong nagsasabi na bumili. So, kahit ako sa sarili ko, kailangan ba ng replica? O ito yung tunay na Nanay Paz, the original Nanay Paz? Humingi kami ng sign. O ako, personally, humingi ako ng sign. Hindi naglaon, dumating sa akin si Father Saldi. Sabi niya, walang kaabok-abok. May nagbigay ng ganito, kalaking halaga. Halos kalahati ng estimate para sa replica. So yung kapatid kong pangatlo, yung sumunod sa doktor, ang sabi nga niya, ako na ang sasagot ng kakulangan. Ituloy na natin sa paniniwala namin na ang Nanay Paz ang may gusto na siya ay magkaroon ng replica. At sumunod naman, ang Poong Santa Cruz. Nagkaroon na rin siya ng replica at yung mga kapatid ko ay tumulong talaga sa pagkakaroon ng replica ng Poong Santa Cruz para nga siguro gusto nila na ma-preserve na sila sa altar at yung replica na lamang ang ating inilalabas sa mga okasyon. Siguro nakuha ko sa nanay ko ang pagdedeboto sa ating mga patron. Ang pinapagpatuloy natin, like yung November 13, kasi kinukwento ng nanay ko nang dumating ang Nanay Paz na isang milagro na napili ang simbahan natin. So, every November 13, part ako ng activity ng November 13. At ngayon nga, merong mga hermanas na. Pagkarakol at itong medyo na kami mag-asawa, nagpapakain kami, nagpapainom hanggang nitong bandang huli, hanggang 10 banda ng kapistahan sa amin kumakain. So, ang mensahe ko sa inyo, sana tuloy-tuloy lang ang pagdidebosyon sa Nanay Paz. Hindi yung konting tampuhan, aalis na ng simbahan. Natural lang yon na minsan hindi kayo nagkakasundo-sundo. May ibang kulay. May ibang kulay talaga tayo. Pero at the end of the day, ang mga deboto ng Nanay Paz, sama-sama pa rin tayo.